Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Are you okay, Zeki? Tanong ko kay Zeki. Nasa kahera ako ng shop ni Josie. Kahapon, hindi ko sinipot si Mario. Maraming rason kung bakit hindi ko siya kayang harapin. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot akong isugal ulit ang aking puso. Nakatulala si Zeki at malalim ang iniisip. Nothing. Umiwas ito. Nilagay ko ang baso ng kape sa gilid at tinabihan siya. Masuyo niya akong tingnan. May problema kaya eh. His forehead creased. Alam ko na busy itong tao. Lalo na, nagpapa-impress ito sa ama niya. He tousled my hair. Ngumiwi ako dahil nagulo ang aking buhok. Wala. Ang kulit mo. Di ba hindi ka natuloy sa Batangas? Nagbar ka kagabi eh. Pangungulit ko dito. Ngumiti ito at tinignan ako ng matagal. Mas talo ako nai-inlove sa'yo niyan. Sige ka, aagawin na lang talaga kita sa kapatid ko. I scoffed and rolled my eyes. Diyan siya magaling eh. Napapatahimik niya ako agad. Hindi rin mawaglit sa aking isipan. Kung hindi, pagsipot kay Mario. Kinakabahan ako. Umalis na si Zeki at iniwan ako ng pagkain na gustong gusto ko. Habang kinakain ko yun sa counter, ang siya namang paghawi ng pinto at pagpasok ni Josie. Oh, kumusta ang adlaw mo, gwapa? I giggled. I find him cute using this accent. Parang ang lambing pakinggan. Okay lang, gwapo. Ay, gwapo pala. Umirap ito at kinuha ang bulaklak namin na mamahalin. Nilagay niya iyon sa lalagyanan. Ano yan? May bumili? Aha, ikaw maghahatid nito ha. Iniabot nito sa akin ang peraso na papel. Yan ang address ng hotel. Nasa floor 30 at room 209. Mahal ang talent fee ko ha. Ang alam ko, naghahabi lang ako ng bracelet dito eh. At kahera. Ngayon, delivery girl na rin. Che, gora ka na. Kung ayaw mong palayasin kita dito sa pamamahay ko at pauwiin kay Zeki. Oo na, sige na. Hindi ka naman mabiro eh. Pinagsiserbisyuhan ako ni Josie sa kanyang driver. Papuntang hotel na nasa address. Hawak-hawak ko ang malaking basket ng bulaklak. Medyo nahirapan pa ako sa pagdala nito. Sa magarang bulwagan pa lang ng hotel ay may pumansin na kaagad sa akin. Miss Karen, right? Ah, opo. This way po, ma'am. Umangat ang kilay ko dahil kilala ko nito at hinihintay pa ako Kinuha pa nito ang basket na bulaklak at siya na ang nagdala. He escorted me hanggang sa tamang floor at sa harap ng room 209. Nagdadalawang isip pa ako kung kakatukin ko ba o iiwan ko dito sa labas. Miss, papasok pa ba ako? She smiled and nodded. Of course, ma'am. My boss wants you. Oh, sige po. Thank you. Ngumiti ito at umalis. I inhaled deeply at kinatok ang pinto. Unti-unti yung bumukas. Hinahanda ko ang ngiti ko na pagkatamis-tamis. Hi po, delivery. Flowers from. I was caught off guard. Unti-unting napawi ang ngiti sa labi at dumagungdong ang kaba sa aking dibdib. Madalian kong inabot dito ang bulaklak at tatalikod na sana pero hinila nito ang kamay ko papasok. Mario, I gasped. Napahawak ako sa dibdib nito. Hindi mo ako sinipot. Paos na sabi nito at mas hinapit pa ako palapit sa kanya. My breast almost squished. Humampas sa akin ang hininga nito na mabango. I tried to push him but it's useless. Gusto ko na maglupasay sa sobrang kaba. Ikaw ang nag-order ng bulaklak? He nodded and licked his lips. Yes, para makita ka. Yumuko ako pero hinilang daliri niya ang aking mga panga. Mario, yes Karen. Napapikit ako ng mariin at napahawak sa kwelyo nito. Kumusta ang fiancé mo? Naging seryoso ang mukha nito. Wala akong fiancé Karen. Di ba si Shelo? I know what she did. Kusa itong natahimik at napapikit ng mata. Hinilig niya ako sa dingding. Sobrang sisi ko noon sa mga ginawa ko. He whispered. My heart started to melt. Pasalit-salit kong minasdan ang kanyang mga mata. He caressed my face. Hindi ko dapat inakwil ang babaeng tanging minahal ko. Napalunok at nag-init ang sulok ng aking mata. He gasped. I am here to apologize. I am here because I want you back. I want you back, my Karen.
Tinukod pa nito ang noo sa aking noo. Nanginginig ang aking labing umiiyak. Mario, I love you. I fucking so love you. Umalpas ang galak sa aking dibdib. Tinulak ko siya at tinapon ang sarili sa kanya. Siniil siya ng halik. Parang isang iglap, nakahiga na kami sa sofa nito. Bago kami dito nakapunta, narinig ko ang pag-click ng lock ng pinto. Halos mamantalang aking labi sa kahalik nito sa akin. Walang habas niyang pinunit ang aking manipis na t-shirt. Mario, tila wala itong narinig. Marahas niya akong iniangat, lalo ng aking palda, at iginilid ang aking underwear. Spread your legs. Hindi ko yun matukoy kung bakit. Ha? Pumikit ito ng mariin at napatili ako nang ibukaka niya ang aking mga hita at nilagay sa balikat niya. Napapikit na lamang nang maramdaman ko ang labi niya sa aking pagkababae. Napatda ako at lumaki ang mata. Mario, mas kinabig pa nito ang aking baywang na ikinaungol ko. Kakaiba ang init na sumiklab sa aking pagkatao. He tasted and licked my body. His tongue wandered my skin. Tila nahihibang na ako sa kakaungol. Sobrang sakit at hapdi ang aking nararamdaman. Walang kasing sakit. Halos nahati ako sa dalawa. Nagimbal ako sa nakita kong pumasok sa aking pagkababae. Sobrang laki. Mas matambok pa sa pulso ko. Mario, ayoko na. Napapaliyad ako sa sakit pero wala itong narinig. Halos mamilog ang mata ko nang buong buo niya itong ipinasok. Nakapikit lang ako at nakakapit sa magkabilang dulo ng sofa. Dinig na dinig ko ang lagitnit ng sofa sa sahig. Taas baba ang aking dibdib at nakikita ko kung paano naglabas-masok ang kanya sa akin. Mario. He just groaned at sinabunutan ang aking buhok para mahalikan. Kinagat nito ang aking labi at pinakawalan. My lips bleed. Sinakal nito ang aking leeg at mas pumilis ang ritmo ng katawan niya sa ibabaw ko. Mario, I like it ha, he said. I nodded. Yes, harder. Wala akong pinagsisisihan ng araw na yon. Walang araw na hindi kami magkasama. Ang araw na magkasama kami ang siya namang pag-iwas ni Seki sa akin. Nagbabantay ako sa shop ni Josie dahil masama raw ang pakiramdam nito. Napangiti ako sa cellphone na ibinigay niya sa akin. Lalo na yung wallpaper namin. Hubot-hubad kami sa ilalim ng kumot at ako ay tulog. Walang araw na hindi niya ako inangkin. Napabalik ako sa wisyo na bumukas ang pinto ng shop. Isang nakakulay itim na dress na babae. Mugto ang mata nito. Buong tapang akong tumayo at hinarap siya. Gusto ko siyang sampalin. Ang kapal na mukha niya. Hindi pa ako nakahuma nang inihagis niya sa aking mukha ang 3 pictures. Bumagsak iyon sa counter. Mga pictures na magkasama kami ni Mario. Kinuha ko iyon at tiningnan. Pwede ka na bang photographer? She scoffed at dinuro ako. Mula noon hanggang ngayon malandi ka pa rin. Ganyan ka na ba kadesperada ha? Kumulo ang dugo ko. Nagpataka ng luha. Akin si Mario. Magpapakasal kami. Bakit? Siya ba tinanong mo kung magpapakasal sa'yo? Hinampas niya ang counter. Nanggagalaiti ito sa galit. I have my ways. Hindi pwedeng iatras ang naplano na ng pamilya namin. Malaking kahihiyan. Ganyan ka ba kadesperada ha? I spat her back. Natahimik siya. Ako pa ang desperada, ikaw ang nanunulot. Sabi niya nang makahuma. Umiling ako at tumawa. Alam mo, hindi ko alam na ganyan ka kaswapang sa lalaki. Takot ka maubusan. Kung gusto mo, sa'yo na. Kasi ako, hindi ako desperada. Hindi ako kasing desperada mo. Hindi ako magpapabuntis sa ibang lalaki at ipapaako sa iba. Nice try, Shelo. Namutla ito. Try again. Yung hindi maaamoy ang baho mo. Kasi alam mo, ang mga secret parang alamang lang yan. Kahit anong tago mo, uusbong at uusbong pa rin ang baho mo. Lumagapak sa aking pisngi ang sampal. Pero ginantihan ko siya ng kanan at kaliwang sampal. Para yan sa panluloko mo kay Mario. I will sue you, she screamed. Hindi siya magpapasayo. Makikita mo. Banta nito. I rolled my eyes. Good luck. I'm ready. She slammed the door so hard. Ay grabe, pampelikula to. Nabigla ako nang marinig ang boses ng baklang si Josie sa aking likod. Nawala ang lagnat ko. He laughed. Pang Hollywood ba? Sakay ko sa biro niya. Oo, pang Oscar Award. Sampala na nagdala. Mawawala ako ng ilang araw. May kailangan lang akong ayusin. Yan ang huli niyang sinabi sa akin na pinanghahawakan ko. Pero bakit ang ilang araw ay naging 2 buwan? That day I let him devour my body.
Ang araw na sinuko ko ang lahat ng mayroon ako. Hinayaan ko siya sa gusto ko. Ni hindi siya tumawag sa akin at hindi ko naman alam kung may numero ba ako sa kanya. Ang hangal ko naman. Nakatutok sa telebisyon. Hindi ko alam kung magigimbal ako o matatawa. Pinatay ni Josie ang TV at namaywang sa harap ko. Kita mo na? Sabi na niloloko ka lang ng Mario na yan. Kung ako sa'yo, si Zeke na lang. Hindi ko pinatulan ang kanyang pagrarant sa harap ko. Halos mamanhid na ang pagkatao ko. Kaya pala wala siya ng 2 buwan. Mababalitaan ko na lang na ganito. Hindi ko alam ang gagawin ko, Josie. Mahinang sabi ko. Huminga ito ng malalim at hinagod ang aking likod. Papasunto ko yan kay Zeke Lakas ng loob niyan. Di-virginizer mo? Kasama pala yung Shelo sa New York at hindi man lang sinabi sa'yo. Tuloy pa rin ang palatak nito na hindi ko na pinatulan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zeke. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa akin. He's handsome as ever. Walang tapon at walang paltos. Ang gwapo niya. Hinalikan ako nito sa noo. Mag-ayos ka. May pupuntahan tayo. He whispered. Josie rolled his eyes. Hindi tala ako dyan boto sa kapatid mo, Zeke. Zeke lazily shook his head. Alam ko kung ano ang ginagawa ng kapatid ko. It's just complicated. Hindi ko na siya tinanong pa. Binilhan niya ako ng pink na dress. Dahil kay Josie medyo nagkaalam ako kung paano mag-makeup. Hindi ako nagsuot ng high heels, kundi flat sandals lamang. Pinasadahan ako nito ng tingin ng baba sa hagdanan. Ngumisi ito at namulsa. Damn gorgeous, he muttered. Uminit naman yata ang pisngi ko. Nakikita ko sa mukha niya si Mario. Kung magiging seryoso pa siya ng konti at kinunot ang noo, magkamukha na talaga sila. Thanks, I smiled. Saan pala tayo? You'll find it out later. He kissed my forehead again. Suit yourself. Kinakabahan ako habang nasa sasakyan niya. Habang nagmamaneho ay may katawagan si Zeke. Panay rin ang tingin niya sa akin. Napon ako rin na naka-formal suit siya. Mas lalo akong kinabahan na bumaba kami sa pamilyar na building sa company nila na ang CEO ay si Mario. Anong ginagawa natin dito? We will attend a conference. May mga umescort sa amin papasok. We even used the VIP lift. Conference? He held my hand so tight. Yes, nandoon ang mga taong gusto at ayaw mo makita. I need you to be strong. Zeke, why are you doing this? I asked a bit nervous. Dahil mahal kita. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa ngisi nito o maaawa. Umiwas na lang ako at huminga ng malalim. You look fabulous tonight. Just smile, please, he said. Kaya iyon ang ginawa ko. Sobra na ang kaba ko nang nasa harapan na kami ng malapad na pinto. The door opened. Hindi ito ang inaasahan ko dahil marami ang tao na nasa loob. Tila mayayaman pa mga naroroon na may-ari ng kumpanya. Halos matuod ako na makita ang mama ni Shelo. Halos hindi na ako makaimik. Katabi niya si Shelo na katabi rin si Mario. Halos umiwas agad ako ng tingin sa kanila. Sobrang sakit. Nakita ko rin si senyor at senyora sa loob. Agad dumapo ang mata nila sa amin. I mean nila, lahat sila. Inayos si Zeke ang suit niya at hinawakan ako sa bewang. Halos matapilok na ako na dahil sa sobrang kaba. Sorry, we are late. May mga bumati kay Zeke at nakita ko na hindi ako nilubayan ng tingin ng senyor at senyor. Kung nakakamatay ang tingin, ngayon sana nakaburol na ako. Ang sakit makatingin ni Shelo sa akin. Uupo kami mismo sa harapan nila. Kahanay namin ng iba pang CEO. Siguro yon ng ibang kumpanya. So, where are we now? Seryosong tanong ni Zeke sa nagsasalita. Umubo ito at nagsalitang muli. May pinindot ang lalaki sa laptop sa harap niya at may lumabas sa flat screen TV. Kaharap namin. Ni hindi ako makafocus doon dahil nanginginig ako sa takot. Dahil sa tingin ni Mario, nakita ko kung paano siya kausapin ni Shelo na ikinailing niya lang. Nang matapos ang conference na iyon, ay nauna na rin kami ni Zeke na umalis. Lumipat kami sa isang VIP room kung saan may mga pagkain. Zeke, kinakabahan talaga ako. Hinimas niya ang kamay ko na kanina pa niya hawak. Don't be. Hindi kita pababayaan. Ano gagawin natin dito? Tanong ko nang pinaupo niya ako. May bakante pang mga upuan. We will have a family dinner. Shelo and her mom were invited. Ha? Bakit mo ko dinala dito? I panic. He chuckled kaya hinampas ko siya.
Para sa'yo to. Sabihin mo na lang mamaya lahat ng gusto mo. Si Mario na ba talaga at si Shelo? Ikaw lang ang mahal ni Kuya, alam mo yan. Pero bakit? You will find it out later. Biglang bumukas ang pinto at niluwa doon si Shelo na sobrang pula sa galit. Ang kapal na mukha mo magpakita pa dito. Sigaw nito sa akin. Kasunod nito si Mario, si Senyor kasama si Senyora, at ang huli ay ang mama niya. Kinakabahan man ay nanatili akong tahimik. Napaangat na lang ang kilay ni Zeki nang halos suntukin na siya ng kuya niya. Halos mapatayo siya nang hilahin ni Mario ang kwelyo nito. Mga anak, ano ba? Agad na nagpagitna si Senyora. Sinabihan na kita, hindi ba? Padarag na binaba ni Mario ang kwelyo ni Zeki na humahalakak lang. Hindi ko kayo pinalaking mga hambog. Halos sumabog ang boses sa Senyor. Mario, umayos ka. Napalunok ako sa takot. Hanggang sa umupo na sila sa harapan namin. Hindi na wala ang intense na nasa ere sa pagitan namin ni Mario. Halos umiwas na lang ako sa kanya, lalo na nang uminom siya sa kanyang alak at nasa akin ang tingin. Parang ako pa yung may kasalanan. Ganon. I am here to announce the date of our wedding. Nang uuyam ang tingin nito sa akin. We already talked about that, Shelo. Sabat ni Mario. Kung gusto niyong lumugmok ang kumpanya niyo, Mario, hindi naman siguro yan ang gusto niyo. Di ba, tita? Shelo's mother bat in. I don't care what it takes, Senyora. Hindi ko dinidepende sa ibang aking kakayahan. Alam ko ang dapat gawin at hindi ako bata para manduhan ang aking gagawin. With all due respect, I will do anything just to get rid of this shit. Walang galang na sagot ni Mario. Nasa akin ang nagbabagang tingin. Napatda sa kinauupuan ng mama ni Shelo. Kahit si Shelo ay naluha sa sinabi ni Mario. Mario, no. Pinagkasundo na tayo mula ng bata pa, hindi ba? Halos maghisterya na si Shelo. Tumingin ito kay Senyor at Senyora. Hindi ba, Mama? Papa? Hindi sumagot ang mag-asawa kundi napainom na lang si Senyor. Nakadepende sa anak ko ang desisyon, iha. Nagsisisi ako sa pangunguna sa buhay niya. Malaki na siya at alam niya ang dapat gawin. Malugi man ang kumpanya. We can begin being a scratch. I heard Zeki says. Nice one. Hindi to maaari. Pinukul ako ng mama ni Shelo ng galit mula sa tingin nito. Nang dahil ito sa'yo, kriminal ka. Hindi ka na nakontento sa pagpatay sa anak ni Shelo at heto ka na naman ngayon. Halos sumabog ako sa kaba. Naghalo ang galit at kaba sa aking dibdib. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Hindi siya kasalanan at hindi niya kasalanan yon. Zeki bat-in. Kasalanan niya yon? Kasalanan niya. Sigaw ni Shelo. Shelo, pwede ba? Kusa na ako nagsalita. Talaga bang hindi mo matanggap ang katotohanan ng hindi ko iyon sinadya, ha? Hindi ako katulad mo, Shelo. Hindi ko magagawa ang ganung bagay. Oo, nagalit ako ng araw na yon, pero hindi ko alam na buntis ka. Buntis ka na sa iba. Na iba ang ama, hindi ba? I saw her face became red. She's fuming mad. Halos mahiya rin ang ina nito dahil sa sinabi ko. Hindi ka ba nakaka-move on? Bakit kami bang tinanong mo kung nagalit ba kami nang nagsinungaling ka? Na si Mario ang ama? Bakit? Pinagpilitan mo ang sarili mo sa lalaki na una pa lang iniloloko mo na pala. Bawat salitang sinasabi ko ay nanginginig ako. Kusang bumuhos ang aking luha dahil sa pinaghalong emosyon. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Ngumisi ako at pinunasan ang aking luha. Hindi ko tiningnan si Mario mula pa kanina. Baka humina ako kung titignan ko siya. Pwes, may karapatan ako. Huminga ako ng malalim at tinignan sila Senyor at Senyora na nakatingin sa akin. Ang gaan sa dibdib dahil walang halong galit o ano man ang nararamdaman at tingin nila sa akin. Hindi ako manghihingi ng kahit na ano. Sasabihin ko to dahil may karapatan si Mario na malaman. Kaya ko itong buhayin mag-isa. Nag-umpisa na akong umiyak. Buntis ako. At sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Mario na kaawang ang labi at namumula ang mata. Buntis ako, Mario. Narinig kong napamura si Zeki sa aking tabi. Nanghihina man ako ay nakuha kong tumayo. Namamanhid ang aking mga tuhod palabas. Pero bigla akong nahilo. Isang bagsak sa isang bisig ang aking naramdaman bago ako nawalan ng malay. Ano nga bang buhay at pagbabago ang maaaring mangyari kay Karen sa pagkakataong ito? Paano niya haharapin ang panibagong buhay matapos ang gabing ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito.
Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.